Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 7, 2025, Biyernes, ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat sa mga Hebreo, chapter 13, verses 1 to 8. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Gayun din ang mga pinagmamalupitan sapagkat maaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay. At tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at tayo po ay nasa chapter 13 na ng mga sulat sa mga Hebreo at sa araw na ito ay mga praktikal na maituturing itong kanyang ipinapaalala sa atin. Katulad ng pagpapatuloy sa mga ibang tao, sabi nga na hindi natin mamamalayan na ang napapatuloy pala natin ay mga anghel. Mayroon din payo tungkol sa pag-aasawa, maging tapat sa isa't isa at sa mga naglilingkod. Sabi nga dito, huwag kayong magmukhang salapi. Maganda po na mapagnilayan din natin ang mga ito dahil ilan ito sa mga issues ng ating bayan na dapat sanang pinagtutuunan. Sa ngayon, talagang madidismaya ka dahil ang mga inaasahan natin na magpapanatili ng kapayapaan, ng kaayusan at inaasahan na magbibigay at tutugon sa mga pangangailangan ng ating bayan, sa mga issues na magpapatibay sana sa ating mga pamilya. Pero sadyang sa ngayon ay talagang abalang-abala sila sa kung sino ang ilalaglag, sino ang sisiraan, sino ang gusto nilang pabagsakin. Ngayon, mayroon tayo na namang issue ng impeachment, issue sa PhilHealth, issue sa pagtaas ng mga bilihin, inflation. So, hanggat hindi talaga tayo natututo sa mga aral na binibigay sa atin sa bawat araw ng mga salita ng Diyos, mahirapan talaga tayo na magkaroon ng isang magandang kinabukasan. Na dito nga po, sana ang pagtuunan ng pansin ay mga batas na papatibay sa relasyon at ugnayan. Marami sa mga kababayan natin, hindi lang po sa ibang bansa, ang mga nadi-displace, mga inaagawan ng mga lupa, para lamang mapagtayuan ng mga ng mga subdivision o kaya naman ng mga mining. So maraming nawawalan ng tirahan. At yung mga issue na dapat nagpapatibay sa mag-asawa pero ang ginagawa nila ay gusto nila magkaroon ng divorce. Pero dito nga po na sana mas pagtibayin ng mga mag-asawa ang kanilang pagsasama, maging tapat sa isa't isa. Ang problema, ang mga mambabatas natin ang numero unong may issue sa kanilang buhay pag-aasawa.
sila mismo ang hindi nagiging tapat sa kanilang mga asawa at ang nakikita nilang pwedeng maging solusyon ay ang divorce, na ito ay para sa kumbaga kung titingnan natin ay personal agenda, pero ginagawa nilang tugon, no, para sa buong bansa o buong bayan natin. Talagang madidismaya, no, at nakakadismaya. Pero tayo po ay mga mas tulong-tulong sana, no, na pagnilayan at suriin na mabuti ang ating po mga pagkilos, ang ating mga ginagawa, yung simpleng pagpili sa mga kandidato at simpleng pagboto ng tama, malaking impact nito para sa ating po mga buhay. Panawagan din, no, sa mga mambabatas natin na sabi nga dito, huwag magmukhang salapi, kahit sino sa atin, no, yung mga kandidato man, ang mga boboto, huwag magmukhang salapi, makontento tayo. Kaya lang, no, sabi nga, dahil hindi natin naibibigay, kaya nagkakaroon ng kagutuman, hindi maibigay ang mga basic needs ay dahil sa pag-aasam natin na magkaroon tayo ng napakaraming pera. Pero kung tutusin, may pera na, hindi lang talaga tayo makontento sa kung ano ang mayroon tayo. Kaya nawa, sa ating pong pagpapatuloy, ngayong Biyernes na ito sa sulat sa mga Hebreo, patuloy po natin na palalimin pa ang ating pong pagninilay sa mga sulat na ito sa Hebreo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.